Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Good afternoon. Happy Thanksgiving. Kasi nga ang ating producer, holiday sa kanila kahapon. Thanksgiving sa US. Sa Amerika yan. Kaya mga brad natin sa USA, Happy Thanksgiving. Medyo na-shock ako medyo. Hindi siya tanungin kita, nung nasa Amerika ka, paano niyo sineselebrate yung 27. Thanksgiving na yan? Meron kang malaking Turkey. Oo nga. Bakit turkey? Bakit? I don't know. I'm not so sure about that. But the thing there is, meron silang turkey na hinahanda. Yun ang symbol kasi. Symbol yun Symbol. At lahat ng pamilya namin nandun. Yeah, just like Philippines, di ba? Pag Christmas, hamon. Akala ko pabo kasi yung dalag ng turkey, pabo, di ba? Yeah. But anyway, we're here. I'm Cari Lasso. Of course, we're starting again the Arangkada Kapatiran. And Yes. shortly, it will be discussed. It will be now AKAP. Akap. And we're praying that we could possibly extend for 1 hour. Yes. We're Pero discussing that. ngayon, sir, isang oras po muli. Isang oras muna tayo. Yung mga negotiation. Yeah. Oo. Yes. And of course, we have Dominic here. Yeah. Brad, ikaw na ang bahala. Ikaw, you have to introduce yourself. Well, pasensya na. Last week, wala ko eh. Mhm. No? Because, But, because, medyo lang, low battery, low bat. Naglobat hindi, siya. sabi ni Sir Karin, nasobrang No, na hindi. Nasobrahan Nasobrahan sa exercise. exercise. Yan. Sige, pasok lang natin na ating guest dahil marami tayo. Yeah, may Apat guest na tayo. guest natin lahat ngayon. Apat May na. guest tayo. Una, Dami. si Chaplain. Chaplain, sige, pwede na pumasok sa ere. There. Ayan. Okay, Chaplain, bigyan mo kami ng yung update, yung ginawa niyo event diyan sa Luneta at yung kapon sa Malacanang sa opisina ng Commission. Ano ba yun? Karoni at Kakari. Alam mo natin si Sir Cari Lasso at saka si Pini. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Maganda nga po sa inyo, Chaplain. Ngayon, ang ating ay sa ikatatlong taon ng Watchman Initiative Affairs sa buong daigdigan bilang isang the Sovereign Statute of Divine Council ng Customary International Humanitarian Law, na ito ay sa ikatatlong taon ay marami tayong naitatag na mga Council of Elders. So, yun po ang ating ngayon. Pero on the way pa lang tayo ngayon dahil galing tayo ng Laguna. Kaya papunta pa lang po tayo sa ating venue para tayo makapagsalita mamaya. Yun po. Kahapon, naging successful po ang ating event doon sa Komisyon ng Wika. Yun po na dinaluhan po ng mga tribo na galing sa Mindanao, yung 16th Clan, Tribe Watchman Council of Elders sa pangunguna ni Vice Fredalin Samaldani at ng konsiho ng Guhay Clan ni Dato Magiting, Pulong Baltasar, Daniel, ng mga Blaan. And then mula sa Region 10 sa Mount Uba, Watchman Council of Builders sa pangunguna ni Dato Impulimpol RG Ablasa ng Region 10.
Opo, tsaka nandito din kahapon ang ating mga local enforcement ng Special Task Force, so dumalo din. At nandito din ang Mount Makiling Watchman Council of Elders, yung Tagalog tribe. Nandito din po at yung mga judge minister natin sa ating mga tribal court ay dumating din po kahapon. At naging successful ang pagiging ugnayan sa pagtatayo natin ng bahay wika doon sa mga community ng mga katutubo. Para itong mga katutubo ay hindi na mawala sa kanilang mga lupang ninuno na kanilang minana sa ilang mga ninuno at sa sunod na henerasyon. So ito pala yung karone magiging landmark ng mga katutubo na para mapanatili ang kanilang wika, ang kanilang kultura, ang kanilang tradisyon. So, kailangan mayroon talaga silang paaralan na sila mismo yung nagtuturo sa kanila, na hindi yung mga teacher na graduate ng kundi yung mga matatanda doon na nakakaalam ng kanilang mga wika. So napakagandang ito ang ating komisyon ng wikang Pilipino sa Office of the President na sumusuporta at sinasagip yung mga wika na nawawala at nanganganib na po. So napakaganda at kahapon naging successful po yon, at kahapon nakipag-meeting din po tayo kay Greco Bilica sa Malacanang. At maganda po ang nagiging usapan dahil initially na may ang People's Congress represented sa different tribe para paigtingin ang mga kinaugaliang batas ng bawat tribo at may papatupad ito sa kanilang mga hanay. So kaya yun po ang isang layunin pala ng BG Party List na si Greco Bilica ang nagiging representative na inendorso ni PRRD. Ang purpose pala nito na siya ang magdala sa Kongreso ng mga nais ng mga katutubo na maisa sa batas. Kasi po yung mga batas kasi Makat ko lang po kayo, no? Makat ko lang po kayo. Si Greco ba sinasabi niyo? Si Greco ang magiging party list po yan. First nominee po siya. First nominee siya. Chaplain, pakinggan natin muna si Sir Kari. Si sige. Si Belica, siya magiging first nominee niyo po diyan sa party list po ninyo. Yung ibig sabihin. Opo, bali ang ito, yung Bisaya, doon po yun sa Bisaya. Pero ang kanyang ay pangkabuuan. And then, inilatag niya sa amin yung magiging benepisyo ng mga katutubo, kasi nakita niya ng mga katutubo, yung mga batas na kinaugalian ay hindi ito nabigyan ng pansin. At nawala ito. Kaya nasya na ang mga magsasalita mismo doon sa Kongreso ay itong mga katutubo at iyang ipangunahan para maisa sa batas at mapaigting yung kanilang kinaugaliang batas na mula pa noon na sa kanilang kultura po, Kari. Kasi medyo nalito kasi ako eh. Kaya pag sinabi mo kasi magsasalita na sa Kongreso, meaning to say, member siya ng Congress. Pag nanalo. Ibig sabihin, party list po siya. Party list si Belica. Kung mananalo si Belica, yun po ba yan? Well, anyway, nawawala ka, humihina yung signal nyo. Kasi nasa sasakyan sila umaandar. Anyway, Chaplain, maraming salamat at sana sa iba pang pagkakataon, may interview po natin uli ang mga katutubo, lalo na mga blaan. Maraming salamat, Chaplain. Yes po. Hello. Oo, yun. So, yun kahapon, naging successful nga si kay full-time commissioner Binamin Midilio, ang aming kanina sa Lunes ay sasamahan kami ng Malacanang. Chaplain, nabanggit mo si Secretary Bello. Nandito ang best friend ni Secretary Bello. Best friend niya si Sir Kari. Anong ginawa ni Bello sa inyo? Yun po, bali kinoordinate niya kahapon si Senator Bato na magpapanayam sa mga katutubo para kanilang mga hinaing, mga problema sa kanilang lupa ay matugunan na ng ating Senado.
And then, sasamahan din niya kami sa Lunes, papunta ng NCIP para siya para mapabilis itong mga naging problema ng mga katutubo sa kanilang mga lupang ninuno. So, napakaganda po ng nangyari kahapon. Kasama rin po ninyo si... Dahil ang Office of the President sa pamamagitan ng Komisyon ng Wika. Kasama rin po ninyo si Bebot Bello. Hello po. Bebot the Third. Kasama po ninyo. Si Midilla po, po. Saka yung lahat ng komisyon po doon. Saka si Casanova po, si Tagapangulo mismo. Saka si Attorney Taran. Head po ng Kamusta na lang ako kay Bebot? Kay Manong dadali Bebot. na rin po ni... Oo. Sabihin nyo lang kay Manong Bebot, kamusta na lang siya. At nandito nag-uusap tayo, si Carrie Lasso po, sabihin nyo sa kanya. Sabi mo, na-interview ka sa programa ni Sir Carrie. Best friend niya ni Sir Carrie Bello. Siguro, sige, maraming salamat. Chaplain, maraming salamat at sa susunod na pagkakataon, may interview pa rin namin. Now, meantime, tabayanan ninyo yung pa nating guest. At syempre, ang standby na rin yung ating guest na si Brad. Sino ba ngayon? Si Brad Marvin ba na kaya standby? Wala pa. Pasok lang kayo, Brad Marvin, Brad Alain. Alain. Paano ba pagbangit niya? Alain, di ba? Kasi minsan parang kilala siya sa Alain. Alain. Oh, alam ko Alain dahil paborito ko sa Alain Dilon eh. Kaya Alain. Kaya alam mo, yung bumabanggit sa kanya ng Alain. Baka siguro gusto niya gano'n ang sound. Anyway, siguro. Sir, ano masasabi mo? Yung binibigyan ng importansya ng Commission on Wika sa Malacanang, lalo sa katutubo. Kasi parang nawawala yung mga salita ng katutubo natin. No? Meron kasing kanya-kanyang kanya sa mga katutubo kasi, may mga kanya-kanyang salita yan. Language, dialects. Katulad sa Ilocano. Sa Cagayan, may Ibanag. May Tawis. Ganyan, kaiba-ibang Pero yan, maganda yung binabalak nila na magkaroon ng isang established office na pagbigyan natin bawat isa. Pero pag sinabi ng national language, it should be Tagalog o Filipino. Yun. Pero mga dun sa Cebuano, parang ayaw nila no? I don't know. I'm not so sure about that. But the thing there is... Kaya nga sir, di ba napansin natin yung guest natin na Brad na mas gusto niya pa yung mag-English kaysa mag-Tagalog eh. Diba, ang mga Cebuano, fluent sila, articulate sila sa English. But the thing there is, you have to follow what's the Tagalog tayo. Sige po. Pero sir, bago matapos, yung sa mga katutubo, yung mga nawawala ng mga lingwahe, yung mga talagang katutubo nung araw pa, di ba parang nawawala na yung mga... Narinig ko nga sa pagkasabi ni, na sinabi niya, Chaplain Berry, na magkakaroon sila ng sarili na magtuturo na yung mga nung araw pa na yung mga sariling wika nila. So, okay naman, wala namang masama doon na magkakaintindi-intindihan sila. Okay, ang galing. Pero siguro habang inantabayan natin ang pagpasok ng Brad Marvin sa Italy at sila Brad Alain at presidente ng Alpha Epsilon, siguro ibigay natin pagkakataon na para yung mga shoutout. Pero bago sa lahat, siyempre shoutout ko, walang iba kundi si Sis Nivia. Sis, belated happy birthday. Happy birthday, Nivia. Sis Nivia. When was that? Hindi natin alam. Hindi mo, ako alam ko, binati ko siya. Happy birthday, Sis Nivia. Pwede pa kumabol. Habol. At saka alam ko si Ana Vidal, Sis Ana Vidal. Birthday ba ni Ana Vidal? Hindi, nakalipas na rin, pero kamakailan lang din. Kaya happy birthday din. At saka may mga Brad, sis na nagbi-birthday, hindi namin wati, happy birthday sa inyo. Yun pamangkin ni Sis Jackie Aquino. Birthday din. Okay. Si Maria Sofia Aquino. Sige sir, Brad Dominic sa yung pagkakataon. Mahaba to. Sige, okay lang. Pa-shout out kay Emmanuel Aquino. I think that's the husband. Emmanuel, anak yan ni Sis Indian husband. Anak yan ni Sis Jackie. Oh, sorry. And then si Ezekiel, Yana, ang mother niya, siyempre, kasama dito. No? Then, we also have si Barbero de Sabat, Mr. and Mrs. Edgardo Aquino. No? Na mga SRB naman, SRB 7 Lakes, Alpha Zeta Chapter. No?
Pag San Seven Pablo. Lakes, sabihin niya, ibig sabihin San Pablo yan. Pag Seven Lakes. ganun Seven ba? Lake, yeah. Ganun San ba? Pablo yan. Hindi ko alam yan. I stayed in San Pablo for quite some time. Mhm. I was assigned there sa regional director. Yeah, we used to be there Yeah. frequently Yeah. before. No? And Assigned there. maganda kasi ang samahan ng San Pablo with the Alpha Delta. Hindi, nung araw nga may nagpadala sa akin ng picture. Picture ni Sir Kari ng binisita nila. Yes. Mm. Oh. Yung batang-bata si Sir Kari, talagang may bigote pa, talagang gwapo-gwapo eh. Bagay, gwapo pa rin Yeah. naman. Yeah. Alam ko noon time na may may beer, Oo. shooter pa. Shooter pa. Oo. Yeah. Anyway, baka mayroon mong iba. Baka Alam ko ano yun, masabi mahaba pa eh, yan. no? Yeah. Oo. Beta Tau chapter, Bacoor, Mhm. High po, no? Then we have Cavite Imus, Babolo chapter, Beta Tau, Mhm. no? May Kadiwa chapter, ang dami eh. No? At saka maraming in fact, they submitted yung pictures nila, yung mga Oo. services na ginawa nila. Yeah. I think na You know, Kuya, there's one thing that I want to Yeah, go ahead. Sige lang, let you know. sige lang. About yun, di ba yung last segment mo? Good manners and right Yeah, conduct. yung GMRC. GMRC. Palagay ko, we should extend it a little bit more. Yeah, I will be appealing to you both. Yeah, because meron tayong problema ngayon eh. You're talking about what? Di ba, we have yon friendly, cheerful, things like that. Yeah. Pero ang isang subject na mawawala doon yung respect. And I Mm. think you should elaborate, Kuya. Yung pagbibigay ng respeto it should be mutual. Yes. Dahil respeto kita, respeto mo ako. Pero anyway, I'll be discussing that sa good manners and right Yes, conduct. I'll be appealing to you both because I think we have to discuss ang dami na sa Ang politika, dami po. Oo. marami, Brad, at medyo talagang kailangan Mm, i-discuss ganun yung ba? good manners Sige, and right sir. ba? Oo. Kasi we're here naman to educate people naman eh. Mm. So siguro naman about time. It's the right time now to discuss things. Kanina, marami dapat tayong pag-usapan na Brad Ronnie. At ang alam ko he will anchor everything and then we'll discuss. Oo, yeah. Oo. By the way, I want to mention pala tomorrow pala yun sa Vespa. Yeah. We'll be having our Christmas party exclusively for Vespa Club of Quezon City. Uh-huh. Oo. That's good. That's good. And well, hopefully maganda magiging turnout and Mhm. we might be getting something from there. Yeah. Sa ano natin. Maraming gusto kong i-insert sa discussion regarding good manners and right conduct. But mamaya pa. But we'll be waiting for Badron dahil Badron is preparing himself. Yes. There's another Yeah. guest, no? Yes, meron. Yes, Eh, Yes, si, tayo. si Brad Alain, ang akala niya, 5 ang start. Ah? Nakalimutan na eh. Mm. Sabi ko, Brad Alain, siguro baka nagtutuli. Kasi Si- di ba yan ang ginagawa niya? Ano yan? Si Brad Alain. Baka they have siyempre, ongoing baka, service oo, ba? ongoing service nila eh. Aha. Alam mo naman, hindi man yan pagdating sa ganyang... Baka yung service. tika Italy, baka Kaya nga, possibly, sinabihan ko na si Brad Marvin Aguda na pumasok na siya. Mhm. Anyway, sige, may discussion pa rin tayo ng kahalagaan na okay na yung mga Yeah. Mhm. shout out. Yes. Then we can we can insert it naman later on before the closing. Sige. Oo. Mhm. Kasi marami eh. Mhm. Sayang no, naputol natin si Chaplain Berry. Kung kala natin kasi naka-standby na yung mga ibang. But anyway, siguro ang akap kaisa ng mga katutubo natin. Katulad ngayon, ang katutubo nagkakaroon na siya ng pagtitipon. Talagang sinabi ko kay Chaplain ang akap, kasama niya na si Jojo Kiawit, Brad Dominic, Sir Cari, at ako, talagang nasa likod nila ang akap. Kaya alalayan natin. Yung palang akap, I meant as well say. Ayaw nga pala, sige sir, paliwanag mo nga. Baka Hindi, eh. Hindi, merong akap ko nabasa sa office ni Speaker. Speaker Speaker Romualdez na yung akap ata is the one providing funds. Na pagtulong ba sa mga kababayan natin na nagkakaroon ng
Pag experience nila hindi tama eh. Kaya nagbibigay yan. Yung grupo na yun. Yung ayuda kasi. Mga ayuda. Oo. Kaya nga, gusto nating, siyempre, i-manifest lang din na wala tayong connection Oh, sa AKAP program ng ni Speaker Romualdez. Kasi tayo Mas nauna tayo. Oo, Mas nauna nauna tayo. dahil ang arangkada, kinuha natin yung kapatiran, AKAP. Kaya pinagsilan natin ang arangkada kapatiran, AKAP tayo. Abbreviation. Pero walang tayo connection whatsoever doon sa programa. Binabatikos nga yan kasi ang Senate version, ngayon pinag-usapan ng bicameral na committee, pinag-usapan na tatanggalin daw yung 29 billion. 29 billion ng pondo ng House of Congress para sa AKAP. Siyempre, Malaki. ayaw ng Senate kasi sobrang laki yan. Yeah. Kaya tayo naman, wala tayong pakinabang sa mga yan. Kaya dinidisown natin. Pero siyempre, kung whatever na makatulong, tulong din tayo. Hindi, AKAP pwede yung gamitin ng AKAP namin dahil kami tumutulong. Pwede rin, Yes, galing. Public service. Ang problema natin, nabanggit mo, pag narinig yung Senate kasi, national election, ako'y medyo gustong pumitik Marami akong gustong pitikin ngayon. Sige sir, hindi na nangyayari yan. Si sir, habang nag-aantay siya. Marami akong narinig ngayon commercials ba? Nangyayari, sige sir. Ano ba masasabi mo sa reaction ni Bongbong na wag i-impeach si... Alam mo, he can say that. He can say that being the president. But the thing there, he cannot influence the entire Congress. Tama. He has to understand na meron yung opposition. Yung yellow dati, yung mga dating na-elect ngayon, na nandyan, hindi niya pwedeng influensyan yun. Maraming kasing may mga foul statements kasi si VP na hindi siya pwede nating entertain sana, pero pag ganyan nangyayari, hindi rin pwede i-disregard. out of touch siya pag ganyan I'm not attacking the VP sa akin okay naman. The thing there, marami siyang nasabi na hindi tama. No, kailangan i-correct sana yun pero sa akin siya, good man si right ka. Yung mga nasabi ni VP, hindi tama sa mga kabataan. Walang pagrespeto sa influence. Ang lutong ang lutong na pagkasabi. Pero yun nga lang, yung pagkamalutong nun, nagiging chicharon. Hindi tama. Kasi ang pagsasalita niya, hindi tama talaga. Pag marinig nga kasino, matanda, bata, o whoever it is, hindi tama yung pagbanat niya ng walang respeto. Huwag na yung sa tao doon sa posisyon ng tao. Because she doesn't want to be attacked. Ayaw ni BP ma-atake siya she's being questioned dun sa mga expenses niya Ayaw niya yun. Pero siya nag-a-atake. Ano yun? Diba? Yun yung sinasabi niya kanina na respect begets respect. Correct. At saka maganda rin sa ginagawa ni President Bongbong, yung bang kahit na maraming binibitawan na hindi magaganda ng CBP, katulad na hukayin niya, hindi pa yung kabaong, kukunin niya yung itatapon. The remains. Hindi niya pinatulan. Pero this time ata hindi niya na pinakawalan yung pagkakataon. Kaya sabi niya talagang pero lately kasi medyo hindi ko hindi ko makuha yung ibig niya sabihin na sinabihan niya yung mga kaside niya sa Congress not to entertain these things, which is true. Yung impeachment. Which is true sana dahil sinabi nga niya na masisira lang oras natin dyan. We have to concentrate more on But the thing is, we have to correct somebody who created the mistake. Pagka sa mga kabataan natin kasi, sa akin kasi, sa mga kabataan, hindi, malilito kabataan, ano ba talaga? Dapat si Bongbong Marcos should understand na pag nagkakamali, hindi po rin, andyan yan, hindi pa pwedeng ganun. The law should be exercised in the right way. Hindi lumala. Tama yun. Yesterday, I was at Robinson Galleria. And then, may mga doon
sa may Our Lady of Peace. Ibig Oo. sabihin yung mga EDSA 3. Yeah. Hindi, kasi hindi naman tama. Yun na naman another point. I like to mention that hindi naman tama yung it's a trip for what? For what purpose? Tama. To oust the president? Yeah. My God, Ano hindi yun, naman parang- pwede yun. Yung kumikita dyan at pumupunta doon, wag naman ganun. Oo. Iisipin nyo, hindi tama yung gagawin nyo. Guluhin na naman ang bayan. Wala na mangyayari sa bayan natin. Hindi tama yun. I-correct na lang natin dapat i-correct. Sir, hinihikayat nga natin ng mga investor na pumunta sa Oo nga. Pilipinas. Tapos Yeah. nagpapakita kayo ng ganyan na ang gusto nyo ay oust o tanggalin ang nakaupo na presidente. Hindi nga. At hindi lang yun, sir, nung nagsalita si dating presidente, hinihikayat niya ang mga militar. Yun ang hindi pa maganda, di ba? Alam mo, hindi na sana magsasalita ng ganito eh. Pasok daw. Si, Sige, Dan. Yeah, si Marvin. Sige, nandiyan na Nandiyan na pala. ba? Sir, Sige, okay lang, maputol muna natin. Okay, Balikan na natin. maputol muna tayo. Sir Marvin, pasok na, Brad Marvin. Nandiyan na si Brad Marvin. Sabi mo, sagutin mo yung pasok mo. Yeah. Sige, sir, tuloy lang yung comment habang yung papasok. comment kay PRRD Yung kasi nga, di ba, parang hinikayat ng militar na, yun na nga. Hindi kasi, alam mo, kung gawin sa kanya yan, gusto naman niya yun. Tama. Ganun na eh. Hindi tama yung ayaw mong gawin sa'yo pero ginagawa mo. Hindi tama. Golden rule yan, di ba? Oo. Sabi nga, do not do What others, you don't want to do it unto you. Oo. Yeah, Pero tama. kasi ang akin kasi, nasabi ko, yung sitwasyon ngayon, dapat magkaisa tayo. Tama. Kaya lahat ng all nations now, all countries now, are in the brink of Tama. nagkakalugi-lugi na nga ngayon. Kung di tayo magtutulungan, wala mangyayari sa At atin. saka ang nakakalungkot, sir, ang dollars ngayon is 59, di ba? Ang equivalent na peso, 59 pesos. Yo, naging to a 60 dollar. pa. Maging 60 pa yan. Magsi-60 pa. Kaya nga, grabe na, nakakalungkot na. Oo. Tayo napapahamak dyan. Hindi tama. Natin, yung Oo. peso Pero mo, natin. the mere fact na 59, ibig sabihin yan tataas at tataas ang gasolina, di ba? Yan ang implikasyon yan Ang focus ngayon ng presidente natin, si Bongbong Marcos, more on the food. Tama. Talagang ang kailangan natin, pagkain sa lamesa ng mga kababayan natin. Yun ang kailangan eh. Hindi na kailangan yung mamulitika, kung ano-ano pa man dyan. Kasi iba yung talagang kapag ang tao hindi kumakain na, di ba? Iba Oo. epekto yun sa may hirap Totoo yan, okay lang totoo sana yan. yung iba nating kababayan. Pero yung mga, ang dami na naghihirap na kababayan natin. No, can I request for Sige, sir. Sige, sir. simple ikaw. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpayan Coming back. madadala. Sa tamang oras may Ready again. liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang Siyempre, mukhang papasok na si Brad Marvin. Alam mo, ang kagandahan pag na-interview natin yan, story of success yan. Katulad yung nakaraan na naputol at No. nabitin si Brad Touch Daily. Babalik natin siya. Siyempre, Oo. ang ganda ng kwento niya no? Yes, oo. Nasa Okay. Amerika naman yun. Amerika Sa naman Amerika yun. naman. Oo. At siya naman ay isang pure apo. Pero ganun pa man Brad natin yan. Oo. Talagang maganda ang sinasabi niya. Ngayon naman si Brad Marvin Agudo yeah. ng San Pablo But now is in Italy. in Italy now. Yeah. At
nagki-cater ng mga masarap na pizza Mm. sa mga Italiano. Oo. Biro mo normally di ba ang Italiano nagbibigay ng pizza sa Pilipino Oo. doon. Ngayon tayo Oo, Pilipino tayo. nagbibigay Maraming Filipino doon na naging successful Sa sa Italy. Italy. Yeah. Hindi, in fact, sa kwento niya, totoo to, yung anak yung sa GMA7, yung 24 oras, yung Mhm. newscaster, Yeah. si Mel, Tiangco? oo, Yeah. yung anak niyang Tiangco. singer, Oo. Si Wency Corneo. si Corneo, nakasama niya, ordinary nagtatrabaho lang Mhm. dun sa Pizza Hut na yun. Yeah. Oh, pero ngayon, ang may-ari, si Brad, Marvin. Yun ang maganda sa Mhm. balita Hindi ito. pa tayo, hindi makapasok ata si Marvin. Hindi makapasok. O kaya ibigay mo yung cellphone para ma-instruct ni mabigyan ng instruction. Mhm. Para I na don't sa know ganun. yung phone number dito, di ba? Hindi si yung Aha. kumukontak sa di ba diyan sa Messenger. Si Jackie to eh. O kay sige lang sir, yung topic ng yan. Yan mo. Yan ang live radio sa mga nakikinig. I don't know. At sa mga nanonood sa nakikinig, yan ang live radio. Yung mga Oo. yung mga Nadi-discuss ganyang namin bagay, talaga. Nadi-discuss namin kasi minsan yung hindi namin akalain na dapat Oo, i-discuss. hindi I-discuss natin. Kaya lang with some restraint. Dahil mahirap Siyempre, din. siyempre. He'll be Oo. having a hard time if he's using iPhone. Oo. Ay. Oo. Yung broadcast natin nata, yung link ata is for Android. Hindi, Huh? ano na Okay. yun, hindi, ano din yan adjust You want pwedeng to i-adjust yan sa- break muna? Break o Sige, break muna. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang ulyaran ng isipang Medyo nahihirapan ayaw pumasok ang si aming ginyo Brad kapatiran. May Marvin kasi tindig. ang gamit ay iPhone. Pero Pero- pumapasok ngayon sa madlang people ngayon sa Metro Manila. Metro Manila umiikot eh. Yung mga kandidato, dumadami ata ang kandidato. Ganun ba? Oo, nakita ko kanina. Kaya naman nakita ko yung number 7 ko eh. Oo. sa mga poster? Oo, Yeah, poster. kahit saan. Hindi, sa mga Oo. sasakyan talaga, sa mga, Oo, lalo na sa nakikita ko likod eh. ng mga buses. Oo. Nandun yung ayoko poster sana niya eh. sabihin yung baka masyado ma-expose ka. Alam mo yung sa camera ba? Yung overexposure. Yes. Wag na nun, natatalo ka nun. Totoo yun. May, Oo, lalo hindi minsan ka- may negative na, Oo. na ano yan. Ayusin niyo muna yung ayusin niyo muna yung mga tao, kakausapin. Tama, tama. Yung advertising na ginagawa, hindi masyado. Yun nga, inuulit ko, sir, yun ang naging mali ni Harris eh. Umasa sa endorsement ng mga superstar sa Amerika, Hollywood, rockstars. Pero mga nakikita ko, Brad Ronnie, singers. Negative ang effect. ang nakikita ko sa kanila, talagang inuhuli pala nila Maynila. Ang inuuna nila yung probinsya. Andun sila sa Mindanao, andun sila sa Visayas, andun sila sa North. Marami sila iniikot sa probinsya. Pababa ngayon sila dito. Oo. Si Yeah. Hello, sis. Bakit? Andiyan na sis, Hindi makapasok si Brad Marvin mag-post. Ayun. sabi mo, messenger na lang. Messenger na lang. I-check natin. I-accept ko si Brad Marvin kasi threat na Ito, tayo. i-accept mo na lang daw. I-sabihin na sa inyo ko. Sige lang. Sige. Si, How do you Sir Dan. transfer this nga pala? Ayan na pala, nakikita na natin si Brad Marvin eh. Ayan na, naka-ready na rin eh. Oo nga eh. Ibagalik na pasok niyan. Siguro messenger na lang. Hindi papasok. Natapat lang sa mic.
sa mic na lang. Sige. Yeah. Sige. Yan, para Okay, we're doing our best to interview my brother Ayan, ayan. who is successful in Italy. Oo. Mhm. Loudspeaker na. Ayan, okay na yan. Okay na yan siguro. Hello, pabati natin. Brad Marvin, nakikita ka namin. Bati ka muna. Magandang Ayan. at ang hapon na pala sa atin sa Pilipinas. Ayan. Oo, kasama. Sa inyo, sa lahat ng SRP sa buong mundo. Okay, Brad araw Marvin, kasama natin si Sir Carrie Lasso at saka si Brad Dominic na rin. Hi, good afternoon. Okay. Good afternoon po. Good afternoon. At kwento mo muna, Brad Marvin, alam namin, nabalitaan namin, nakapag-branch out ka na dito sa San Pablo. Ikwento mo nga, para na sa ganun, total, mahaba naman ito yung pag-uusapan eh. Mukhang nahirapan si na Brad Aling eh. Kaya ikaw ang ating interviewin hanggang sa maraming minuto. Bali kasi, marami nang gusto mag-branch out sa akin dito sa diyan sa Pilipinas. Kaya lang, medyo komplikado. Tapos ngayon, itong si Kuya Roy ng taga San Pablo na kumakain dito sa Italy sa akin dito sa Milan, nag-approach siya ng business proposal at nagustuhan ko naman. Tapos pinag-usapan namin ng maganda nung umuwi ako ng Pilipinas. Tapos yun, pinakita sa akin yung lugar at tinanggap ko na at maganda naman yung offer. Sino Ron Si Tamani? Brad Marvin, oo. Ron Tamani? Sino daw na Brad yung sinasabi mo, Brad Marvin? Baka kilala ni Sir Carrie, na-assign siya dyan sa San Pablo kasi. Hindi, si Kuya Roy, bali Roy. hindi siya Brad. Ang hindi doon, Brad. yung, Okay. yung May Yung- tatanong lang ako. Si Brad Marvin. Marvin, Brad medyo- Marvin, may tatanong si Sir Carrie. gusto ko lang yung tanong. Sige po, sige po. Curious kasi ako din sa sa sistema ng sa Italian taste at saka Filipino taste. Pag Italian kasi, medyo maasim diyan, Brad, ang gusto nila. Yung tomato paste talaga, yun eh. Sa atin, hindi natin masyadong ihahalo yun. Oo. Would you kind of explain that to us? Kasi, nababalita ako nga kay Ronnie. Sabi ko, kung si Brad makakapunta rito, kahit na mag-invest ako, magtayo kami, baka sakali. Pero, gusto ko malaman kasi halos lahat dito, just to be honest, maganda nga nakapagpatayo ka sa Laguna, San Pablo, and maganda yun sa Milan. Maraming, ang isang number one na food dyan yung pizza. Yeah. Pero the thing there is medyo maasim kasi yung pizza nila doon. You're using pure ingredients. Pure ingredients of tomato talaga. Yes, tomato talaga. Sige. Dito sa Pilipinas, medyo Yes. Brad Marvin, yung sa tanong niya, Would you kindly ano daw ang expound on that, Brad. yung lasa. Yung lasa niyan. Pagkakaiba ng Oo. Italian pizza tsaka Filipino style na Oo. pizza. Yun nga po ang yun ang pagkakaiba nun, medyo maasim yun sa Italy. Oo. Pero yun din ang ginawa ko sa San Pablo, yung branch ko, pati yung pizza, hindi siya Filipino sauce, Italian sauce, ano nga siya yung mga tomato sauce niya galing pa dito. Meron kaming binibili na dyan sa Pilipinas, meron ding distributor na mga Italian product. At doon kami lahat nabili. Lahat ng aming gamit na mga ingredients ay doon namin binibili. Pero, yung asim naman, appreciated ng mga Pilipino na ngayon, hindi na kagaya dati na parang sasabihin nila, hindi ko type at maasim. Kaya tsaka yun, depende na yun sa depende naman yun sa nagluluto. Tsaka yung sa akin, hindi naman siya maasim kung tama lang yung pagluluto. That's a good comment, That's a good comment. But actually, dito kasi sa ating mga pizza parlor dito, medyo matamis-tamis. Maanghang, matamis, ganyan. Oo nga. At yun ang ginawa namin trademark. Hindi siya matamis-tamis. At para ang mga tao na nalalaman din na masarap din pala ang spaghetti at ang mga na hindi lahat ng timpla ay medyo matamis. Yeah.
Ang mga Italiano kasi pagka kumain yan, malasahan na matamis. May word for that. Sabi lang, Pasta di chili. pasta di chini. Oo nga. Pero okay naman. At That's good. appreciated naman ng Pilipino ngayon. Maganda at na-introduce mo yan dito at baka sakaling, pagbalik mo rito, I would like to sit down with you in discussing. So baka pwedeng tayo. Para naman sa Cubao, magkaroon ng Teka Cubao, teka Quezon Kada City. mga sa Cubao. Teka Quezon City ko. Lalo na Cubao is sentro Okay yan. naman po sa Yeah. open franchising naman po Yeah, kami okay. pagka That's good. Oo. Mm. I'll be inviting Ronnie Akal, Brad Ronnie Akal, At saka si Eunice. si Eunice, and of course si Dominic Tan. Dominic Tan is a investor also. Kaya pwede ko siya. okay. Ayun naman po. Pwede Ako, pong... Brad Marvin, pwede tagakain niyo lang. i-contact. Itong dalawa mga investor to mayayaman to Hindi na saya mo. Wag dapat inaalam natin mag-invest kung saan natin pwede mag-invest bagong produkto na i-introduce natin. Oo nga po. No. Okay, Brad Marvin, sige, kwento mo pa. Gusto ko makakwento niya yung from rags to riches eh. Oo, yung kwento mo nakaraan, marami na-inspired sa'yo ng mga brad Oo. Yung kwento mo, sige, yung kahit na ulitin mo yung naging na-share mo sa amin nakaraan. Yung nakaraan, kagaya po ng kwento ko, nung nag-start po ako dito sa Italy, ay talagang janitor dito sa pizzeria. Janitor, ako yung taghugas ng pinggan. Pero tumagal yun ng ilang taon din at hindi agad-agad na naging kumbaga successful sa buhay dahil nung ang buhay pa yung amo ko, lalaki, siya yung lagi kong kasama sa kusina. Hanggang sa minsan na napagod siya, sabi niya sa akin, Marvin, tulungan mo naman ako. Nung tinulungan ko siya, natuwa siya kasi ako, observer ako Hindi ako trabaho ng trabaho. Inobserbahan ko siya. Kaya nung ginawa ko yung pinagagawa niya, natuwa siya. Sabi niya, bakit marunong ka? Sabi ko, tinitingnan lang kita. Sabi niya sa akin, tinitingnan mo lang ako, pero marunong ka na. Sabi ko, oo. Ngayon, nung natuwa siya, kinabukasan, ako na yung pinagawa nung paggagawa nung do. Pero nanonood lang siya hanggang tumagal ng ilang araw, hanggang tumagal ng isang linggo. After 1 week, pinagtitimplahan na niya ako ng do naman. Hanggang sa natutunan ng lahat ng kilos ng pagiging pizzaiolo. Ang pizzaiolo kasi ang tawag dito sa pizza chef dito sa Italy. Brad Marvin, Pizzaiolo. saludo ako sa iyo. Talagang hanga ako sa ganyan. Alam mo, Brad Marvin, nakakailang buwan na sa pag-broadcast si Sir Kari. Ngayon lang yan sumaludo. Maraming mga ganito magagaling. Ngayon lang sumaludo. You know, Thank you po. dito na, may kwento ko na dito. I started as a clerk sa gobyerno. I started clerk sa National Defense. Sa office ni Secretary Enrile. Clerk lang ako dyan Oo, sabihin sa akin ng boss ko, timpla kang kape. Titimpla ako ng kape. Yan. Anak ako ng con delegate. Pero hindi biro yan, I started from scratch. Kaya sabi ko nga si Marvin, kaya sabi ko kay Brad Ronnie, sige nga, mag-invite mo ulit, guest mo ulit at malaman ko na paano yung nagawa. Pero successful siya. That's why I'm saying, I salute you. Both hands, I salute you, Brad. Talagang... Opo, thank you po. Galing na rin po dito sila, Brad, JC Cristobal. Si June Cristobal. Opo, galing na po dito sila. Kilala ako ni Chris. Ni June Cristobal. Nakakain na pala din sa Italy. Si June Cristobal. Dahil yung maswerte si June. Dahil when he went to States, he was calling me up. He has a problem that time. Pero anyway, nakapag-asawa nga siya ng doktora Napakaswerte ni Brad June Cristobal. Opo. He knows me. Dumaan sa akin si June Kasi mas senior ka mas senior ako. Tanda na tayo. Ganun po ba? Yeah. Okay. Anyway, pero mabait si June. He's a good fellow. Yeah, Opo, anything more? mabait naman, mabait. Alam mo. Teka, Brad Dominic, baka may gusto kayong tanong kay Brad Marvin. Si Marvin. Kasi inspirational masyado ang at story this point niya. kasi ilan na ba ang franchise dito?
Bali, isa pa lang po. Isa pa lang. Yeah, okay. Pa lang. Opo. Bali, yan po ang magiging main ko sa Pilipinas, yung branch ko dyan. Tapos kami na po, dyan na po mag-i-spread, dyan na po dadaan lahat yung mga magpa-franchise. Ganun. Pag dumaan sa Manila yan, talaga puputok yan. Oo, sabi nga po, kailangan mag-ano sa Manila. Yeah. Baka tabunan yung Pizza Hut na kamakailan na nandun ako kumain sa Pizza Hut yung tapat-tapat ng Isa 10. Yeah. Oo, Maraming pizza dito. Kaya parang hindi ako masyado yung Hawaiian nila. Ang importante dito yung being competitive. Right. Competitive siya. Maganda yung being competitive na malaking bagay yan. The challenge itself. Bali na ano na rin po ako kung yung pong full details po ng buhay ko, meron na rin po kasi ako sa eyewitness. Wow, ang galing Piniset na siya ng eyewitness kasi talagang nakaka-inspire biro mo from janitor to owner, di ba? Hindi biro yun. Bagay yan talaga. At saka, bali ilang boxes ng pizza ang nabibenta mo sa araw-araw dyan sa Italy? Nagto 200, 240 po ako a day. A day, Hindi biro yun, 240 boxes, Dito makakagawa ng 2,000. sa nakikita ko sa tipag mo, sa sipag mo, Brad. Hindi, tsaka siya mismo nagluluto naglalagay ng Opo. Congratulations, Brad. Nako, talagang Thank you po, maraming salamat po. I'm honored po na na-interview niyo ako diyan dito siyempre, palagi na rin. By the way, sabi mo na rin yung chapter para sa mga brad na nanonood. Okay. Ako po ay bali Alpaceta 1986 po, Liceo de San Pablo. Alpaceta. Opo. Kilala ang Alpaceta and Alpha Sigma sa San Pablo City. Opo. Sa San Pablo, sa Laguna po. Alpaceta at Alpha Sigma. Ayan. But Dominic, baka may gusto kayo dagdag pa rin kay Ako, gusto ko lang malaman pa rin na kay Brad na siyempre magpapasko ngayon. Ano ang inaasahan ng ating kapatiran, yung ginagawa mong tulong na rin sa mga Brad. Alam ko marami kang bagay na sinishare sa ating kapatiran Opo. Kami po dito sa Italy, meron naman po kaming IATA group dito dito po sa Italy. Nagkikita-kita po kami pagka Christmas party, tapos kagaya nung bumagyo, nag-share kami, mga ganyan. Pero hindi pa namin napapag-usapan ngayong Papasko kung ano naman yung magiging project po namin. Hindi naman po kami nawawala ng mga project sa pagtulong sa ating mga kapwa sa Pilipinas. Ipadala niya sa atin dito sa Arangkada, sa AKAP, na pwede natin publish. Ayan. But Marvin, sabi ni Sir Kari, yung mga services nyo, ipadala mo lang para i-play namin para mapanood ng ating kapatid. Opo. Sige. Kailangan namin. May mga link naman po kami sa group chat namin. Yeah, please. Siguro ipakita mo na rin muna. Sandali, habang nagsasalita si Sir Kari, pwede yung picture makita lang ng malapit para alam nila diyan sa screen. Sa screen. Sandali lang. Okay na. Okay na sis, para hindi ka na Hindi, kasi hindi natin nabanggit Brad Ronnie, na yung AKAP kasi meron kaming parang coffee table. Yes. You may want to send us yung group pictures nyo dyan sa Milan. Then after which, kasama yan sa namin. Papakita natin. Okay po. Sige po. Isesend ko na lang po sa inyo. First class na magazine yan. Glossy yan. Every page. Talagang itatago yan ng bawat makakatanggap ng
ng ano The Oh, idea okay. came from Jojo Kiawit. Jojo Kiawit. Jojo Yes. Kiawit. Siyang At kahit na yung restaurant, pwede natin i-picture. pwede. Pwede natin i-picture ng kahit na one page. Makita ng mga brands para makita natin. ng mga brand. Talaga. Yung mga picture ng mga pizza mo. Tsaka yung mga Ah. members ng Alumni Association dyan, Yes. ilagay mo na rin, Brad. Okay po. Sige po. Please, Ilalagay ko po. we need that. para Okay, makakilala thank you po. naman. Sige po. At gagawin ko maya po pagkaba. Ano na? Brad Send ko. Marvin, hanggang ngayon ba nagtatrabaho pa rin yung misis ng dating may-ari sa'yo? Oo. Sige, kwento mo nga, nakaka-inspired yan eh. Kasi Ano? Sir Kari, ang dating nga, yung mismong may-ari dati, siya na ngayon si Sir Marvin ang boss niya at nagtatrabaho na sa kanya. Dating boss niya, baliktad eh, no? Sige nga, kwento mo natin yan. Bali, nung nabili ko yung pizzeria sa amo kong babae, sabi nung babae, Marvin, dito muna ako mag-work at wala naman akong ginagawa sa bahay. Sabi ko, sige, wala namang problema. Total, malaki rin naman ang naitulong niya sa akin. Ay di, ang ginawa ko siyang kahera. Tapos, hanggang, simula nung nabili ko ng 2012 hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya naalis sa akin at tauhan ko pa rin siya sa pizzeria. Galing, no? But before anything else, I like to say, yan ang Pilipino. Yan, no? Kaya, Si Oo nga Marvin. po. yan ang kwento ng mga Pilipino sa ibang bansa. Yeah. Malaking bagay. Oo nga. Dapat malaki. Kaya nga sa buhay huwag kayong, kumbaga huwag kayong hihinto sa mga pangarap nyo. Oo. Oo nga po. Mm. Tsaka yung konting diferensya sa trabaho ay wag laging dadamdamin. Kailangan malalawakan ng pangunawa para naman may marating marating ang iyong pangarap. Ayan. Ayan Eunice, makinig ka sa sinabi niya dahil bata ka pa. Kami dito, Dominic, ano na kami? Meron pa. Dapat lagi hilingon ka sa likod mo. Ayan. Pinanggalingan mo. Opo. Yun nga. Likod. Tama po. Rizal yan. Ito ang likod, mga picture ni Alain, ni Alain. Anong gusto mong pinakamalinya na pwede mong iwanan sa ating, hindi lang sa kapatiran, sa nakikinig sa radio, na inaabot ng ating live. Subscribe kayo sa YouTube, subscribe sa YouTube. But definitely, may we ask you for, say, 5 minutes or 3 minutes na yung closing remarks mo, encouraging Filipinos at magsakripisyo at para sa kinabukasan nila. Marvin. Sige, Sir Marvin. Opo. Sige. Okay. Ang yun nga lang, ayun po, sa akin, sa haba na rin po ng taon na pinagtrabaho ko dito sa Italia, may yung mga pagsubok na mga konting diferensya sa napagsabihan ka ng amo, medyo magagalit ka. Pero hindi, ang maganda doon, halawakan mo na lang yung iyong pangunawa. Kaya tapos kung nagkamali ka, isipin mo yung pagkakamali, hindi yung laging galit ang ibibigay mo pag ikaw ay napagalitan. Hindi dapat yun. Dapat lalawakan ng pangunawa. Tapos sa mga trabaho, dapat kung ano yung mga dapat mong improve mo para naman matuwa sa iyo ang kasama mo sa trabaho, hindi lang ang amo, para para masaya kayo sa loob ng pinagtatrabahuhan. At saka Brad Marvin, kung sakaling nung nagtampo yung Italiano na yan at huminto ka sa pagtatrabaho sa kanya, hindi na ikaw may-ari ngayon, di ba? Hindi ka na may-ari. Yun nga po. Ayun ang ano doon. Ang sukli sa mga pagsisikap mo at yung pagiging mabait mong tao, ang pagiging sakripisyo, ayun ang sukli. Naging successful ka sa buhay.
laging galing ang ibibigay. Okay, sige. Brad Marvin, maraming salamat Thank sa... you very much, Marvin. Brad. Maraming share mo sa salamat amin. po ulit sa inyong imbitasyon. Maraming po talagang salamat sa inyo. Malaking bagay yan. Thank you very much. Thank you very much. So, Thank you po. Thank you po sa inyo. Okay. Po sa iyo ang kasama mo sa trabaho. Yan, Hindi yung lang mga kababayan, si Brad Marvin from janitor to owner ng pizza, sikat na pizza sa from Italy. Milan, Italy. From Milan. Okay. Alam mo, hindi naman sa nagmamadali ko na malaking bagay si Marvin. Malaking tuturo niya sa kapwa natin mga brads. Pero Definitely. yung nangyayari naman sa atin dito sa SRB, ano ba nangyayari? Dominic, at may narinig na naman ako. Na naman? Oo, Talaga? dyan sa may Mandaluyong daw ata eh. Paano na matutulungan si Abalos kung ganyan? Bakit? At Ano ba ang latest? Meron daw brad dyan na nag-imbita ng buong Pilipinas, buong brads ng buong Pilipinas. Di ko alam ang pangalan, nakalimutan ko na rin siya eh. Okay, Dati naalala ko pangalan pero niya. si Brad Dominic, baka naalala. Si Brad Dominic, yung... Hindi niya maalala rin yata eh. May sakit din yan eh. Hindi to. Ang tingin ko eh. Biro mo, imbitahan ng buong SRB, buong Pilipinas to go to certain area here eh. Dito sa Hindi ba mall? At mall eh. Mall At ba? inimbitahan niya buong SRB, pumunta ron dahil darating na si Abalos. Naku. Sabi ko, sinong Abalos yung darating? Mrs. Abalos, na Vice Mayor, o yung tatay, o yung kumakandidato? Kaya nga, sabi ko nga, sabi ko na napupunta yata yung autistic to siya. Autism sa Mandaluyong. Dumadami kayo dyan, Brad. Tsaka lalo na pag binanggit ang Mandaluyong, ibang, di ba, Tagalabas o Tagalog, di ba? Mauso ngayon yun. Mauso ngayon. Kawawa yung mga brad dati niya sa Mandaluyong. Oo, biro mo masasabi, sino ba yung nagsasaltang yan? Tigaloob ba yan? Tigalabas? Diba? Ako nagsasabi ng totoo. Hindi ako pwede sa mga ganyan na yung bang bigla-biglang alam nyo, nakarating pala sa iyo, sir. Oo, nakarating sa akin yan. Sa atin, ang SRB, we have our own government function. We have our system eh. Yes. Andyan yung SRB National Council. Nandiyon si Aye. Pwede ka na magsabi kay Aye, ikaw Aye, hindi ka nakakatulong sa amin. Kailangan na yung gumawa ng paraan. Then Aye can explain. Ito, ma-explain niya. Okay, nandiyan ang SRB Philippines Incorporated kay Norman Lasarte na napakabait din. Dapat meron niya. Hindi yung basta mag-iimbita ka. Ano ka? Ganun ba? Oo, tagaloob ka ba o tagalabas? Parang binabypass yung ating... Hindi tama yun eh. Walang sistema tayo pag ganun. Oo. Lahat na nga nagagawa ng paraan eh. Magawa ka ng paraan para magkakaisa. Matulungan nyo yung kandidato nyo dyan. Yung kandidato nyo, wala akong nakikita ngayon dito sa buong Maynila eh. Nakalapad sa truck at saka sa bus. Yung bus ba? Nakalagay yun. Oo, nakikita ko. Kahit Kalaban sa mga tulay, di ba, nakalagay yung kanyang ang laki-laki ng kanilang pagkagawa. Oo, nakalagay doon, kalaban ng magnanakaw ba? O criminal? Kalaban at... Kriminal? Ano? Kalaban ng kriminal. Oo, kalaban ng kriminal at ng magnanakaw sa gobyerno. Oo, siya yun. Oo, yun. At iboto. Hindi pa siya bawal pa eh. Kaya lang siya siya yung dating sekretary ng DILG. Oo. Na tinatawag na Abalos. Hindi, Abalos. Abalos. Yo, Benhar Abalos. Abalos. Pero walang T yun, sir. Walang T yun. Walang T. Dahil number 7 ko yan. Brad, number 7 ko yan. Kaya lang, 6 iboboto ng mga SRB. Yun ang pinaglalaban ko ngayon. Ang iboboto ng 12 yan eh, kandidato. Pero 6 lang ang i-encourage ka iboto nyo, 6. Bahala na kayo sa remaining 6. Pero yung 6 na yan, bahala kayo. Pwedeng si Binay. Pwedeng si Abi. Binay. Yung isa pa, yung kay... Marami, 6 yan eh. Marami. Si Tol Tolentino. Pwede yan. Oo. Pero yung 6 na yan, lagay nyo yan dyan. Pero yung ka-7
number 7, si Abalos sa akin yun. Kaya nga, kaya. Abalos yun. Yan. Isama nyo na rin si Amy Marcos. Kaya alam medyo si Amy Marcos siya, kailangan makipag-usap muna tayo. Usap muna tayo. Tama, May tama. Himes. Yes, may oo. maraming tayong dapat Tansyahin, oo. i-explain sa tao I-explain, oo. what's happening. Kaya nga, Oo. kasi si Amy, nung una, di ba, nasa taas, Oo, bumababa eh. Oo nga, number Ba't kaya? 14 nga si Ba't kaya? Amy ngayon. Considering na kapatid ng presidente ng Pilipinas, kaibigan din ni Sara. Kaya nga, sa akin kasi lumalagay, talagang dapat ayusin niya. Oo, ayusin niya. Para hindi Oo. nalilito ang tao. Alam mo, there's a such thing, ikaw rin nagsabi sa amin noong araw, yung kabataan barangay noong araw, there should be, walang dapat maging fence-sitter. Ganun ba? Wala, hindi pa, pagka nasa politika, dito ka o dito ka. Ganun Hindi ba? pa pwede yun. Dito ka. Dapat Hindi- wag kang mamangka sa dalawang Oo, ilog. wag ka mamangka sa dalawang Anyway, ilog. wala na tayong time at may Oh, susunod na programa. Oo. Ako na parang isa nga lang ni Brad Jojo Kawit, Aimee Sakura, Hannah Lay, Sis Nibia at Sis Jackie. Ito po ang inyong lingkod, Ronnie Akal. Ito po si Kari Lasot. Babalik ko kami sa Sabado. At dadagdagan na namin. Makikiusap, madagdagan ng isang oras pa. Para Dominic, we yeah. can also talk about yung GMRC. Yeah. Kulang ang Okay, thank you very much. Maraming salamat. Salamat.